So magandang araw kabola. Sa video nito kabola, pag-uusapan natin kabola ang good news nga po sa Gilas Pilipinas, and then of course we will talk about the top 5 centers kabola na pwede pong matrade ngayong off-season kabola dito nga po sa PBA. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Sabi po ni Coach Willie Willison ng Phoenix, there's no shortage of talent at Phoenix kabola. So parang interview ito ni Boss Ruben Terrado ng Spring.ph. And in a way, I enjoy kabola. Ito pong mga article na to kabola. Kung babasahin mo to kabola, makikita mo dito kung kumbaga anong klaseng coach itong si Coach Willie. Sinabi naman niya kabola, collaborative daw siya kabola. So kumbaga, maging role kabola ng mga assistant niya. Pero kitang-kita mo din dito kabola na maging players coach siya. Kumbaga magfo-focus siya kabola and trying to find ways para ma-maximize, para mag-stand out yung mga players niya. So, kabola, hinighlight niya din na yung mga dati niyang coach kabola, doon siya kukuha, Coach Topex kabola, Coach Jamai Karin, Coach Louis Alas. So parang feeling ko may similarity malamang sa style po ng isang Coach Yengyao. So marami siyang player na gagamitin. So tignan natin, let's hope for the best kasi of course makakabuti po sa PBA kung maging maganda yung performance ni Boss Willie Willison. Coach LA brings Kurt Collier, Monch Gavieres to Magnolia coaching staff. Kilala ba sila? Hindi po ako masyadong familiar, pero so what I have read kabola, mga skills coach kabola. And makikita nyo dito, hindi siya kumuha ng mga sikat na dating player, ganun kabola. So, kumbaga kabola, may focus siya. Ito si Coach LA sa skills din talaga. And mukhang may focus or willing siguro to kabola na maging modern. So, for me, that's good news for Magnolia Hotshots. Pero again, titignan pa rin natin yung magiging performance niya. Sa Gilas Pilipinas nga kabola, ayun, narinig nyo naman na siguro yung good news kabola. Ito nga pong si Miliara Brown kabola is now officially a local player for our Gilas national team kabola. First, that's a good news kabola. That means we now have one, if not the best, front court ever kung healthy silang tatlo. Kai Soto, silang apat pala. Kai Soto, EJ, Oedo, QMB, and Junmar Farlo. Easily one of the best, kabola, ever. If not the best frontline ever, kabola, of our national team, kabola. And then, of course, sayang lang, hindi ko lang alam kasi kung bakit hindi pa sila nabibigyan ng chance to be there. Like Baltazar, I hope Justin Baltazar will also be given the chance. Pero, of course, kabola, ang isa pang dito, nakaya ng private lawyer ni QMB na agad, ang bilis na nagbago ang pag-iisip ng FIBA kabola regarding QMB. So marami nagtataka, di ba kabola? Bakit? Ano nangyari sa ibang cases kabola? But ito kay QMB ang bilis kung private lawyer kabola, di ba? Is there something wrong with how the way ito pong SBP handled yung mga ibang cases dati kabola, di ba? Like yung mga recent po na case na hindi nakapaglaro sa ating national team kasi nga po sa part issue kabola, di ba? Pinamabigat dyan yung kay Jordan Clarkson, di ba kabola? Now, by the way, this front court can even become more dangerous and better kabola if the SBP succeeds in pushing kabola na magkuha kabola nitong si Ange Kwame ang local status dahil sa tagal na niya naglalaro dito sa Pilipinas. Ito na top 5 centers that could be traded this offseason. Number 5 natin, Jayon Bohot kabola. Ito sobrang tagal na sa mga trade rumor mill natin kabola, sa mga suggestion natin kabola. Pero nasa Converge pa rin. Converge is patient with him. Pero again kabola, I think he is promising. I think he's a modern big man. I hope to see him in a team na mas bibigyan po siya ng opportunity to play. For natin, Kemar Carino kabola, of course, we anticipate Terra Firma chip. Siguro, gagamitin nga nila yung number 1 pick nila, pero alam naman natin kabola, this is their last season. I really hope kabola, magkaroon pa rin ng himala at mabenta sila. Pero hindi man, Carino, most probably will find a new team. Number 3 natin, Kai Balongay. Of course, early in the off-season, lumabas na yung rumor, trip daw siya ng Hinebra kabola. Pero hindi yan ibibigyan ng ganun ng Phoenix kabola. Will a trade materialize? Who knows? Pero ito lang, Phoenix, Balongay is the real deal. He can be a top 3 center soon, kabola. Wag nyo ito-trade yan. Number 2 natin,
Christian David Cabola. So, Christian David Cabola, Blackwater Bossing, started as a forward type Cabola, pero yun, parang big man na talaga yung laruan niya Cabola. This guy is also really good, 6'6 Cabola, okay yung katawan, yung kanyang skills, slowly developing Cabola. Pero yun nga, the likelihood that TNT or even Meralco Cabola will want him, nandyan yan. Number 1 natin is Stan Heidinger. Si Philip Cabola, this guy can return from retirement Cabola, di ba? And I hope he returns, di ba? Kasi nung nag-retire siya, top 4, top 3 center pa rin siya Cabola. So he deserves another shot at it, Cabola, in a legit team. Cabola, sino sa kanila kayo mauna mag-trade? Comment lang po sa baba.